Para dun sa mga may mga boyfriend o kaya girlfriend dyan, napakilala na ba kayo ng inyong significant other sa kanilang pamilya? Matatanggap niyo ba sila kung may malalaman kayong kakaibang sekreto sa pamilya nila? Hello Spooky Dolls! Good evening! Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong aswang at kababalaghan. I hope that you're all doing well. Okay, wag na po natin patagalin, basahin na po natin kaagad ang ating story para sa gabing ito. Ako nga pala si Ben. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong aswang, pero may isang karanasan ako nang hinding-hindi ko makakalimutan. Pumunta ako noon sa probinsya ng nililigawan kong babae, na asawa ko na ngayon. Tawagin na lang natin siya na Isay. Ang kwentong ito ay nung hindi pa kami nag-aasawa. Sa Maynila kami nakatira pareho ni Isay. Doon ko din siya nakilala at niligawan. Kaya taong 1994, niyaya niya ako sa probinsya nila upang mapakilala ako sa kanyang pamilya. Ang probinsya nila ay isa sa mga probinsya sa Mimaropa. Pagpunta namin doon, nakilala kong kanyang ina, ama, at iba pang kamag-anak. Ang hinding-hindi ko makakalimutan ay yung kanyang lola. Gabi noon nang pumunta kami sa bahay ng kanyang lola ko rin. Nilalaglat pala noon si Lola at inutusan niyang aking asawa na hilutin siya sa likod. Sumunod naman ito. Dumapa na nga sa sahig yung matanda na may saping banik. Maya-maya, inutusan niyang aking asawa. Isaya po, purin mo nga yung karayom sa silong at ako'y nasisilaw. Bigla kami nagtaka dahil paano nakita ni Lola yung maliit na karayom sa silong gayong may sapin na banik ang kanyang higaan. Bukod pa doon, ang silong ay 3 metro ang pagitan dun sa lupa. Pero dahil masunurin, ako na yung nagpresintang kumuha ng karayom dun sa silong daw. Habang pababa, may nakita akong isang inahing manok at mga sisiw nito. Papasok na sana ako sa silong nang marinig ko na nag-iingay yung mga isa sa mga sisiw. Yung pala, may isang mahabang dila. Ang tila sumisipsip at pilit na hinihigit ang sisiw pa'y taas. Natakot ako dahil kitang-kita ko na naglalawa yung dila na nagagaling sa sahig ng bahay. Sa tapat mismo ng hinihigaan ni Lola. Patuloy pa rin sa pag-iingay yung mga sisiw pati yung inahin nito. Hindi ko alam kung kukunin ko pa ba yung karayom o tutulungan ko makawala yung sisiw mula sa dila. Pero dahil maliit lang naman yung pagitan ng sahig na kawayan, hindi kasya yung sisiw, kaya hindi niya ito tuluyang nakain. Sa sobrang takot ko, umalis na lang ako dun sa silong at kung napakaripas ako ng takbo, papasok sa loob ng bahay. Pag-akyat ko sa taas, narinig ko yung wika ni Lola ng, Sayang hoy, ngalami pa unta. nang ibig sabihin sa Tagalog, Sayang, masarap pa naman sana. PS. Ang mga pangalang ginamit ay hindi tunay na pangalan ng mga karakter sa kwento. Ay, medyo maikli yung first story natin. Magbasa tayo ng panibagong story. Around November 2023, nag-decide kami ng friend ko na magpunta sa LU. Spontaneous plan lang talaga since we wanted to watch Hydro La Union and chill. We were supposed to be 5 sa group pero nag-back out yung 3. My friend booked this house around San Juan, around 200 meters away from Urbis Tondo. This house was near the beach pero patay yung nightlife. Walang bars o mga clubs. Napapagitnaan siya ng church and isang abandoned house na malapit ng mademolish. Surrounded ito ng mga trees. In short, wala kaming kapitbahay around the area. When we arrived dun sa house, it was very warm. Sobrang hindi homey and very uncomfortable yung vibe.
Pero we just look at the perks of getting it kasi 3 stories siya at solo nga namin yung bahay. Gated yung house. May mahabang pathway na pahaba papunta dun sa main house and sobrang tahimik lalo sa gabi. On our second night dun sa LU, me and my friend decided to go drink sa Kabsat. Around 1 a.m., nalobat yung phone ko and I wanted to charge muna kasi may need akong i-text sa bahay. So I asked my friend if we could go back. Medyo tipsy kami but very much alert. Alam ko ba din lahat ng nangyari bago kami dumating ng house, so I was pretty sure na hindi ako bangingi. As usual, pagbaba namin ng trike, when we arrived sa house, super tahimik. Binuksan ng friend ko yung gate, then nauna na ako naglakad sa mahabang pathway. Tapos sumunod siya. May kinakwento siya na hindi ko maintindihan habang naglalakad kami. When we reached the door, I opened it and then pumasok kami sabay and then by default, sinara ko na yung double lock ng door. Nakadim lang yung ilaw sa bahay. Second floor lang yung nakabukas, so medyo konti lang yung naaaninag ko. Kinuha ko na yung charger ko, then yung friend ko umupo sa sopa malapit sa saksakan. I even asked him to move kasi ilalapag ko sa sofa yung phone ko while charging. Pagkatapos ko masaksak yung phone ko, we still kept talking about stuff, which I can't recall until now. And suddenly, I felt hungry. Kumuha ko ng sinigang na niluto namin nung hapon, then umupo ako paharap dun sa bintana. Bintana na may kortina, nakita ang labas. Nung mga oras na yon, nakaupo ba din yung tropa ko sa sofa at nagkukwentuhan kami. Nakabukas yung electric fan na malapit dun sa bintana. Sa isang pagkakataon, hinawi ng electric fan yung kortina sa bintana and guess who ang nakita ko sa labas nito? Yung tropa ko. Kumakaway siya sa labas and hawak niya yung phone niya. Sumisenyas na buksan ko daw yung pinto. I immediately look at the sofa at nawala na yung tropa ko na kausap ko lang kanina. Sobrang confused ako that time. Halo-halong emosyon, gutom, tipsiness, and pagod siguro. Kaya agad-agad kong binuksan yung door and sabi niya, "Tangina naman oh, 20 minutes na ako dun sa labas. Bakit mo ba nilak yung pinto? Tsaka sino bang kausap mo sa loob? Bakit ka ba tawa ng tawa? Nilak ko lang yung gate eh, sinaruduhan mo ko kagad. Sino bang kausap mo sa loob?" Sobrang takang-taka ako sa mga sinabi niya. Tulala pa rin ako kasi hindi ko ma-absorb ang lahat. Pero since late na din, hindi ko na muna pinansin kasi antok na din ako, then natulog na kami sa taas. The following day, nagising kami saka kumain. I checked my phone at napansin ko yung mga flood ng messages niya. "Buksan mo yung door! Sino bang kausap mo dyan? Hoy, pinagtitripan mo ba ako? Papasukin mo ako! Kanina pa ako katok ng katok! Sino bang kausap mo dyan?" At maraming missed calls. Nahimasmasan ako at naalala ko nga yung nangyari kagabi. Yung phone ko, nasa gilid pa rin ng sofa nung kinuha ko habang nag-charge to, so ibig sabihin may kasama talaga ako kagabi. Dito na kami, parehong kinilabutan. 9 a.m. pero para kaming sinabuyan ng malamig na tubig. Ang dami kong tanong pagkatapos ng gabing iyon at habang nagbabiyahe kami pauwi ng bus. Una, sino yung kasama kong pumasok kagabi sa bahay? Pangalawa, ano yung pinag-uusapan namin na hindi ko man lang maalala? Pangatlo, kung lasing naman ako, bakit nasa gilid ng sofa yung phone ko nung umaga? Pinuusog ko kasi yung kasama ko noon kasi sabi ko magcha-charge nga ako. So ibig sabihin, may kasama talaga ako pero hindi tropa ko? Number 4. Ano kaya yung history na lumang bahay na katabi ng transient namin? Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako tuwing naalala ko ito. I had the guts to post this on Reddit mid-November. It went viral eventually and I was scrolling sa comments ng mga readers until I noticed a very different comment. Sabi dun sa comment, Kuya, ito po ba yung bahay na may rooftop?
and peach-colored na church sa gilid? For the second time around, naramdaman ko yung chills na una kong na-feel when I had the encounter. I immediately chatted her and I was so shocked about what I found out. We had a very long conversation and I found out na we really booked the same house. 3 months ago, they booked the same place with 6 of her friends. Tawagin na lang natin siya na Rose. Siya yung unang nag-book na nakaranas ng same experience namin sa bahay na yun. After namin mag-usap ni Rose tungkol sa pagkakapareho ng description ng lugar na binook nilang magkakaibigan noon, nag-usap kami through call para mas malinawan kung ano bang nangyari sa kanila dun sa bahay na yun. Nangyiyak-ngiyak ako na tinawagan siya dahil sa sobrang takot. Ito daw yung nangyari sa kanila. 5 months before we booked the place, nag-book silang 6 na magkakaibigan sa parehong bahay na yun. Yung bahay na yun ay may 3 floors. Yung katabi ng bahay, isang abandonadong bahay na at puro puno at simbahan. Malapit lang ito sa dagat pero walang nightlife dun sa lugar. Nasa baba yung sala at kusina. Nasa taas yung mga kwarto na may aircon and mostly mainit and humid sa baba, lalo na kapag tanghali. Nung nag-check-in na silang 6 na magkakaibigan sa bahay, mga 2 p.m. na. 5 of them decided to go to the market para mamalengke at mag-grocery ng hapunan bago mag-bar hopping. Naiwan si Rose sa kwarto mag-isa dun sa second floor kasi mainit nung araw na yun. Humilata lang siya sa kama at nag-cellphone. 30 minutes pagkatapos silang umalis, narinig niya na yung pinto na bumukas. Narinig niyang pumasok yung mga tropa niya galing palengke. Nagtatawanan at nagkakalampugan ng sopa sa baba at sure siya na dumating na sila kasi rinig niya yung distinct na boses ng mga barkada niya. Nagchat siya sa GC nila. Ang bilis niyo naman, o ano lulutuin niyong ulam? Message ni Rose dun sa kanilang GC. Nag-reply yung barkada. Ha? Sabi ni friend 2. Papunta pa lang kami ng palengke. Ano ang bilis namin? Sabi naman ni friend 3. Dito na kinilabutan si Rose. Bumangon siya sa kama, tapos umilip siya sa baba. Dinig pa rin niya yung mga ingay, pero pagbukas ng pintuan, biglang tumahimik yung buong paligid. Sumilip siya sa ilalim ng hagdanan at tinignan yung sala, pati kusina. Walang tao. Marinig mo lang yung kaluskos ng mga dahon at sanga na hinahangin. Tahimik kasi walang dumadaang sasakyan. Dito na siya tuluyang kinilabutan. Bumalik siya sa kwarto at doon na nagsimula yung kutob niya na may malinga sa bahay na yun. Tinago muna niya sa mga tropa niya dahil ayaw niya na ma-spoil yung vacation nila. Second incident. Sa second or third night nila dun sa bahay, eksaktong 3 a.m. ng madaling araw, tumunog yung kampana ng simbahan. Siya lang yung nagising. Malakas ito, dumadagundong. Natulog na lang siya ulit at pinagsawalang bahala ito. Kinabukasan, tinanong niya yung caretaker sa simbahan na katabi ng bahay kung nagpapakalembang ba talaga sila ng kampanya tuwing 3 a.m. Ang sagot naman ng caretaker, Hindi po. Wala pong tao dito paglagpas ng 5 a.m. dito na ulit siya ng lumo. Pero wala siya pinagsasabihan hanggang sa nabasa niya yung post ko tungkol sa experience namin. Isa pang natanong niya sa akin ay yung tungkol sa aircon. Kuya, pagbukas mo ng aircon, ano yung namoy mo? At nagsabay pa kami. Dugo! Amoy dugo. Grabe, akala ko ako lang yung nakakaamoy noon nung binuksan ko yung aircon. Hindi ko na lang pinansin. Habang kinukwento niya yun, ramdam ko yung nginig at takot namin pareho. Nag-share pa nga ako ng mga pics ng kwarto at ng interior ng bahay. Pero binarakuda din kaagad. Isa yun sa una kong bakasyon sana sa LU, pero ni isang pic, wala akong sinave galing dun sa bahay na yun dahil sa sobrang takot ko. We both bid our goodbyes and just asked to keep our identities private. Natapos yung conversation namin na umiyak kami halos pareho sa takot.
Noong panahon na nag-uusap kami, nasa Siargao ako mag-isa sa hostel noon. Kasama sa itinerary ko nung taong na yon to go to places na gusto ko sanang mapuntahan that year. And LU was first on my list. Hindi ko alam ang gagawin ko that time after ng conversation namin ni Rose. Kinabukasan, tinawagan ko yung friend ko at kinuwento ko ang lahat sa kanya. Being the religious person that she is, she advised me to go to church dito sa Siargao and pray for those na hindi matahimik sa bahay na yon and for my own peace of mind. And so I did. Sumakay ako ng tricycle papuntang simbahan habang balisang-balisa ako. Nung papasok ako sa entrance ng church, guess what I saw? May misa ng patay at nasa gitna yung kabaon sa pasilyo ng simbahan at lahat sila napatingin sa akin. Napatras na lang ako at pumunta sa isang karinderya upang umupo. Bumalik ako ng Maynila kinabukasan at umuwi sa amin. Kinuwento ko to sa family ko. We all prayed together. Maski paano, nagkaroon na rin naman ng peace ang utak ko. Kinuwento ko din ito sa barkada ko na nakasama ko nun sa LU nung unang punta ko, pero gusto na rin daw niyang makalimot. Hindi ko alam kung bad omen ba tong mga nangyari sa akin the past year o ano, pero yung 2023 na taon, hindi ko talaga makakalimutan sa lifetime na ito. It's been almost 1 year since that incident happened at nangako ko sa sarili ko na hindi muna ako pupunta ng LU for long stays at dahil hindi ko pa din alam kung paano i-describe ko yung experience na yon. I don't usually believe in superstition and supernatural stuff, pero this particular experience changed my perspective. Totoo pala talaga sila. Pasensya na sa mga magtatanong kung anong bahay yun sa LU. Mabait naman kasi yung may-ari and I will keep his business confidential as much as possible. Thank you for reading my very long story. Basahin na natin yung last story natin para sa video. Hello, just call me Sam, not my real name. I'm from Mindanao. Hindi ko na lang sasabihin kung isang eksakto for privacy reasons. Nasa inyo na po kung maniniwala kayo sa aking kwento o hindi, dahil ako rin mismo nagdadalawang isip kung totoo ito. Hindi ko kasi alam ang aking gagawin. Sana po, maging sensitibo din po tayo sa ating ikokomento. Maraming salamat sa inyo. Sana maintindihan niyo po ito dahil ako po'y Bisaya at hindi masyadong sanay magtagalog. Lumaki ako sa aking ama't ina na isang caretaker para sa isang kilalang taong mag-asawa. Pangalala lang natin sila na sila June at Jen. Businessman si Sir June at dating diapayuki naman si Ma'am Jen. Naging kaklose na rin namin yung mga may-ari. Halos yung mga magulang ko ang lahat nakatoka sa mga gawaing bahay. Sila lang ang pinagkakatiwalaan. Lalo na yung bahay nila. Nasa amin palagi yung susi. Binubuksan lamang ng aking mga magulang kapag maglilinis sila. Doon na rin kami lumaki ng aking mga kapatid sa kanilang lugar. Meron din kaming sariling bahay na gawa sa kahoy. Itong pinagsisilbihan ng aking mga magulang ay meron 3 mga anak. Sad to say, namatay yung isa na panganay. Babae siya, mga taong 1990. Namatay ito dahil tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Kulang ng 1 daliri yung baby. Ang nabubuhay na lamang ay yung 2 anak nilang lalaki na mas bata. Pareho ng professional ngayon. Sabi ng aking ina, halos ma-depress daw si Ma'am Jen sa pagkawala ng kanyang anak na babae. Hindi na daw ito kumakain at wala nang gustong gawin. Ayaw na daw niyang mabuhay dahil nawala nga ang kanyang anak na babae. After 15 years, nabuntis yung aking ina sa akin. Ako yung bunso. Pansin daw ng aking ina na laging inihimas-himas ni Ma'am Jen yung kanyang tiyan. Para bang siya yung nagbubuntis. Kinakausap niya rin daw yung tiyan ng nanay ko. Minsan ngayon natatakot na lang daw yung nanay ko dahil nga ganun ang kinikilos ni Ma'am Jen. Pero binaliwala na lang niya dahil naisip niya na baka namimiss niya lang daw yung 2 anak niya. Sa mga taong ito kasi na pinagbubuntis ako ng nanay ko, mga 2 years na daw na wala na daw yung kanyang mga anak na lalaki. After ko may panganak,
Nagulat sila. Hindi sila halos makapaniwala. Dahil po ang aking daliri ay incomplete. Halos pareha sa anak ni Ma'am Jen. Yung dibdib sa right side ko, merong birthmark na malapad. Nung pinakita ko kay Ma'am Jen, nung baby pa ako, grabe daw yung iyak niya. Tapos sinasabi niya na uuwi na siya bigla-bigla. Ayaw daw niya akong makita. Halos ayaw niya nang lumabas ng bahay nila. Ayaw na rin ng nanay ko na makita niya ako. Kaya lumalabas lang kami ng aking ina kapag importante talaga. Dati, dinadalhan siya ng lutong pagkain ng aking ina. Ngayon, hindi na dahil ayaw niya daw kesyo maraming dahilan. Ngayon, meron na akong edad, lumipat na kami ng bahay. Minsan dumadaan sila Ma'am Jen at natatakot siya tuwing makikita ko siya. Iniiwasan niya ako ng literal. Sabi ko rin sa nanay ko na minsan nananaginip ako na hiniheli-heli ako ng isang babae. Kinakantahan niya ako at nakakatulog ako. Tapos nag-i-sleep paralysis ako kagad at hindi ako makahinga. Tuwing nakikita ko si Ma'am Jen, sumasakit yung dibdib ko para akong sinasakal. Ngayong taon lang sinabi ng nanay ko na hindi naman talaga namatay ng ganun yung anak niya. Pero yun ang lumabas sa medical record o dun sa autopsy. Sabi ng nanay ko, namatay daw yung bata dahil tinakpan niya ng unan hanggang sa mawalang ng hininga. Hiniheli niya pa daw ito bago niya ginawa, tapos iyak ng iyak. Napikon siguro si Ma'am Jen. Inatake siya ng postpartum depression niya, kaya nagawa niya yun. Sabi ng aking ina, kitang-kita daw niya mismo kung paano yung ginawa ni Ma'am Jen. Ayaw niya lang magsalita dahil wala naman siyang ebidensya. Siya lang naman ay nakakita ng mga pangyayaring iyon. Kaya pala ayaw niya dating makita ko ni Ma'am Jen, ay baka gawin din ito ang ginawa niya sa kanyang sariling anak. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay, so yun na nga po yung mga stories natin para po sa gabing ito. Let's discuss the first story. So regarding nga po ito sa kanyang pagkakakilala sa lola ng kanyang nililigawan. O I think girlfriend niya na, si Isay ng mga panahong iyon. Okay, kayo ba guys, tanungin ko lang kayo, if ever malaman ninyo yung pong nililigawan yung babae, o yung girlfriend nyo na nga, okay, let's say, asawa nyo na nga, ganyan, tapos nakilala nyo yung pamilya niya, hindi nalaman ninyo na meron pala siyang lahing aswang. Okay, ano po magiging reaction ninyo? Ako naman, para kasi dito sa kwento nito, parang nagulat din si Isay, okay, yung kanyang girlfriend that time, na ano bang sinasabi nitong lola niya na meron daw karayom sa ilalim ng silong. Like, karayom? Okay, nasisilam sa karayom, ano yun? Okay, kung hindi pa ako natusok ng karayom, hindi ko makikita, siya pa, para pakatalas ng mata. Considering na matanda na siya, okay, so imagine natin na kapag matanda na, syempre malabo na yung mata, ganyan, hindi na masyado nakakakita. And then, sabihin niya pa na meron siyang nasisilaw siya. Nasisilaw sa karayom, okay, di ba ang weird? Okay, and then yun nga, makita-kita mo na may mahabang at malaki na dila na parang sumusungkit nga ng sisiw. Diyos ko, kaya, may imagine ko pa lang, parang alam niyo sa alien, parang ganun, yung may mahabang dilang ewan. Okay, ganyan. So, kung ako yan ay naku, I'm so sorry, pero siguro magdadalawang isip ako kung pakapakasalan ko pa ba tong nilang na ito. Kasi nga malay ko ba, di ba, pa siya yung masalinan ng aswang, o kaya naman parang magiging aswang din pala siya, na kunwari lang yun, ay naku, ano kayo sinasabi ni Lola, na parang may nasisilaw daw siya sa karayom or what. Okay, pero anyway, dapat mapapaisip ko talaga. Pero kung talagang mahal mo naman yung tao, matatanggap mo kung ano pa man siya. Then, siyempre, panuhin mo lang siya na pagpasok mo siya na kahit magmakaawa sa kanya yung lola niya, huwag niyang tatanggapin yung pagiging aswang kasi napakahirap naman nun. Kasi baka mahawa na rin ako, mahawa yung mga anak namin, lahat kami maging aswang na. Kumusta naman? Okay, doon naman tayo sa second story regarding nga po dun sa kanilang experience sa LU. Just in case you don't know kung anong ibig sabihin ng LU na LU, kasi parang may pagka-conyos lang pa yung tong sender na to. La Union. Okay, social lang na La Union. Okay. So I suppose dun sa La Union may mga beaches, yan, mga surfing capital yata yan of the Philippines, ganyan. So yun, so punta sila doon para mag-beach at saka sa nightlife. And then as it turns out, parang may pagka-haunted yung bahay o yung area na yun kasi may mga nagpaparamdam. Ngayon, okay, ako naman,
kung ako siguro naka-experience nun, matutuwa pa ako. Like, at least hindi naman ako namatay, hindi naman ako sinaniban or sinaniban yung mga kasama ko, ganyan. Wala naman nangyari talaga sa amin super masama. Pero kung ako parang I'll be happy, I'll cherish those memories. So, nakakainis lang na pinagbubura niya lahat ng picture niya dahil natatakot daw siya. Bakit ba nangyayari itong mga bagay na to sa mga taong hindi naman nakaka-appreciate ng horror? Dapat yung mga tipong happy sila na naka-experience sila ng may multo, may aswang, may engkanto, ganyan. Ako parang gusto ko maka-experience pero wala akong na-experience na ganyan. Okay, but anyway, hopefully, okay, makapunta tayo doon. Hindi natin alam kung ano bang meron sa bahay na yun, kung bakit may mga nagpaparamdam, may mga pinatay ba doon, lugar ba yun ng mga engkanto, may ano ba doon, may mga nangyari ba doon kaharasan na until now, sinasariwa pa rin ng mga espiritu doon, may mga doppelganger, may mga nagagaya ng mga tao, ganyan, may engkanto ba doon, o kung ano pa man, baka lagusan nyo na papunta sa kakaibang dimensyon. So, malalaman natin yan, hopefully kung may mag-share pa ng ibang kwento tungkol dun sa bahay na yun, at malay natin, balang araw, baka punta ako doon, sana, mabigyan ng pagkakataon, diba? Never pa ako nakarating ng La Union. Then, doon naman sa pinaka-last story, okay, so as it turns out, ay siya po ay mamamatay tao. Mamamatay tao si Ma'am Jen. Pinatay niya yung kanyang sariling anak. At maswerte na lang siya at hindi siya nakulong kasi ang ginawa niya ay infanticide. Pinatay niya yung sarili niyang anak. Kahit pa sabihin natin na postpartum yun, pero may marami naman nagkakaroon ng postpartum pero hindi naman dumarating sa punto na pinapatay nila mismo yung anak nila. Na, sa pagpipigil din yan, hindi natin siya magusigahan. Mali mo, sobrang grabe ng postpartum niya. Kaya nagawa niya yung bagay niya yun. Then yun na nga, yung sender daw, parang siya yung naging reincarnation ng baby na yun. Kaya parang pareho sila na kulang yung daliri sa kamay. So may balat na ganyan. And then yun, may parang reaction niya siya na negative tuwing nakikita niya itong si Ma'am Jen. Hopefully kung buntis tayo, magpatingin tayo sa doktor kung may nararamdaman tayong ganyan na postpartum para hindi lumala ng lumala. Okay guys, I hope na nag-enjoy kayo sa mga stories natin for today. So, please leave your comments down below. Make sure to subscribe at kita-kits tayo next time. Bye-bye guys. Stay fabulous and spooky. Spooky dolls. Bye!